Hindi ito napansin ng tsuper. Sa huli, isang babaeng naglalakad ang tumadyak ng bola pabalik. Pagkatapos, muli siyang nag-ipon ng lakas. Ang isa pang bola ng football ay nagliyab at kumislap habang lumilipad. Matatag itong pumasok sa bus na nakalayo na ng 100 metro mula sa kinaroroonan nito. Ang tagpong ito ay nasaksihan ng isang tagasanay ng football. Agad niyang inanyayahan ang babae na maging katulong na tagasanay sa kanyang koponan. Sinabi niyang bahala ang babae sa pagtakda ng kanyang sahod. Una, nais sanang tumanggi ng babae. Ngunit nakita niya ang koponan na dating nagbitiw sa kanya. Ang koponan ay nanalo ng gintong bola na tropeyo. Napukaw nito ang kanyang determinasyon. Hindi siya humingi ng kahit isang sentimo. Agad siyang pumirma ng kontrata. Nang makita ng mga manlalaro na ang tagasanay ay nagdala ng isang tagasanay na tinanggal ng ibang club upang maging katulong na tagasanay nila. Nagkaroon sila ng pagdududa sa kakayahan ng babae. Upang makuha ang tiwala ng mga manlalaro, ipinakuha niya sa mga tauhan ng isang board na may 3 butas. Madali niyang naipasok ang bola sa butas ng goal. Hindi pa rin kumbinsido ang manlalaro. Sinabi niyang napakalaki ng butas ng goal. Kahit ang may kapansanan ay kayang ipasok ito. Sinabi ng babae sa mga tauhan na ilipat ang palatandaan ng 10 metro paatros. Ang pangalawang bola ay parang kidlat. Walang sablay na naipasok sa pangalawang butas ng goal. Ang manlalaro ay may ekspresyong hindi na maitatanggi. Maliit na gatas. Sinabi niyang tsamba lang ang babae. Sinabi ng maliit na gatas pelikula. Napilitan ng babae na ilipat pa ang palatandaan ng 50 metro paatros. Gumawa siya ng isang baligtad na sipa. Naipasok niya ang bola sa pinakamaliit na butas ng goal. Sa pagkakataong ito, lubos nang tinanggap ng mga manlalaro ang pagkatalo. Makalipas ang kalahating buwan. Sa ilalim ng pagsasanay ng babae, ang koponan na pangatlong antas. Ang may tatak na, si club na bituin, basta't may puso. Patuloy na nanalo sa bawat laban. Naging isang dark horse. Matagumpay na nakapasok sa semifinals ng Timog Probinsya na Liga ng Football. Sa susunod na semifinals, ang haharap sa kanila ay ang koponan ng kidlat na club na hindi pa natatalo kailanman. 5 minuto pa lang ang nakalipas mula sa simula. Agad nakakuha ng puntos ang koponan ng Sasi Club na football. Nagbigay ng senadorias ang kapitan ng koponan ng kidlat sa kanyang mga manlalaro. Sinabi niyang kailangan nilang magpursige. At sa sumunod na mga sandali, hindi na muling nakapuntos ang koponan ng Sasi Club na football. Sa halip, sunod-sunod ang puntos ng koponan ng kidlat. Agad napansin ang katulong na tagasanay mula sa gilid ng entablado. Parang nabasa ng kalaban ang kanilang taktika. Hindi nila alam na ang tusong amo noon ay may masamang balak para pahiyain ang babae. Palihim niyang binayaran ang mga tauhan ng Sasi Club na football na club, at ibinunyag ang kanilang taktika sa koponan ng kidlat. Nang mapagtanto ng katulong na tagasanay na may mali, agad niyang inadjust ang taktika. Pinagamit niya sa mga manlalaro ang kanilang lihim na pinaghandaan. Nagsimula ang ikalawang kalahati ng laro. Ipinakita ng koponan ng Sasi Club na football ang kanilang tunay na lakas. Sunod-sunod ang kanilang mga puntos. Halos naabot nila ang puntos ng kalaban. Nang makita ng kalaban na nagbago ang taktika, nagsimula ng gumamit ng hindi patas na paraan ang kapitan ng koponan ng kidlat. Gumamit siya ng ilang tusong pamamaraan. Kahit malinaw na lumabag ang manlalaro ng koponan ng kidlat, nagkunwari ang mga hukom, referee na hindi nila nakita. Sa halip, binigyan nila ng dilaw na card ang tagasanay na nagtangkang magpaliwanag. Sa susunod, mas naging garapal ang mga manlalaro ng koponan ng kidlat. Muling pinalaki ang agwat ng puntos. Upang hindi makapagpasok ng bola ang kalaban, ginamit ng kapitan ng koponan ng kidlat ang pinakamasamang paraan. Sinaktan nila ang isang manlalaro ng koponan ng Sasi Club saka lamang tumunog ang pito ng referee para sa timeout. Dinala palabas ang kapitan ng koponan ng Sasi Club. Wala silang mga pandagdag na manlalaro. 9 na minuto na lang ang natitira sa ikalawang kalahati. Kailangan nilang makapasok ng 5 bola para lamang matalo ang koponan ng kidlat. Sa harap ng pang-aasar ng kalaban, ang koponan ng Sasi Club na naghirap makapasok sa semifinals. Ayaw sumuko ng basta-basta. Pinapasok ng tagasanay ang katulong na tagasanay. Noon lang nalaman ng babae na ang pinirmahan niyang kontrata noon ay para sa pagiging manlalaro, at palagi siyang nasa listahan ng mga pandagdag na manlalaro. Lubos siyang kwalipikado para maglaro. Niloloko niyo ako. Sinabi ko nang hindi na ako maglalaro. Nang makita ng tagasanay na aalis ang babae, sinabi ng tagasanay na kalahati ng buhay niya ay ginugol sa paglalaro ng football. Dahil umaasa siyang makakuha ng kampyonato. Naalala ng babae ang 5 taon na ang nakalipas noong siya ang kapitan. Kapag oras na para sa huling laban, natuklasan na siya ay nagdadalang tao. Sa isang banda, ang pamilya. Sa kabilang banda, ang pangarap ng kanyang tagasanay noon, at ang tiwala ng mga tagahanga sa kanya. Sa huli, pinili ng babae na magbitiw sa huling laban. Siya ay lubos na kinamuhian ng mga tagahanga. Nangako na hindi na muling maglalaro ng football. Ngunit makalipas ang 5 taon, pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Ang kanyang anak ay nakunan din ng koponan na kanyang inalagaan ng buong puso. Matapos makamit ang tagumpay, muli siyang tinanggal ng kanyang asawa. Ngayon, dumating na muli ang oras para siya ay pumili. Habang tinitingnan ng mga manlalaro sa larangan na puno ng determinasyon, at ang inaasahan ng tagasanay, pinili niyang maglaro.
Kahit na siya ay maglaro. Sa huling 5 minuto, ang paghabol sa 5 puntos. Hindi ito madali, kahit ang komentador ay naniniwalang tiyak na panalo ang koponan ng kidlat sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang babae sa larangan ay hindi nawalan ng kanyang dating galing, ang kanyang talon, ang kanyang pambihirang lakas. Sa loob ng palaruan, parang kidlat ang bilis. Madaling nalampasan ang mga hadlang. Nakita ito ng kapitan ng koponan ng kidlat. Inutusan ng lahat ng manlalaro na harangan siya hinarap ang mga pagsubok mula sa lahat ng panig. Tumayo ang babae at buong lakas na sinipa ang bola. Isang sipa na ikinagulat ng lahat. Siya ba ang Diyos ng football?